get out. And 20 we have people were people killed in around the hospital airport in the last from all age week. groups, and we have people One tested overnight positive during a deadly from all firefight. age There's groups. no West assessment after cracks appeared on a portion of Tapas Road in Ortigas Get out. at the handle of the And we have significant people in reforms in hospital American from all Sunday age night. groups, and we have The people road was tested already positive closed to motorists from as all age barricades were groups. placed on Tapas Road. A blessed Sunday morning, GCF New Valley. Welcome and thank you for joining us in today's worship service. It has been said that worship is a way of life. We worship God not only through Sundays, but all throughout the week. We worship Him not only through His faithful provisions, but also in the midst of our difficulties, through our fears, our pains, and in our needs. In Romans chapter 4, verse 25, it says, He was handed over to die because of our sins, and He was raised to life to make us right with God. We are eternally grateful for Christ's death on the cross, and we can have peace in our difficulties because His death did not just end in the tomb. An empty grave is there to prove our Savior lives. This is the reason why we could celebrate even in today's pandemic, because His loving presence is with us today. We can face the uncertainties of tomorrow because we are not facing them all alone by ourselves, but with God. Just like a father to a child, we have our all-knowing and all-powerful God holding our hand and walking us through to our lives. Let us open in prayer. Father, we love You and we dedicate this time of singing praises to You. We give You all the glory and all the honor, and we pray this in the name of Your Son, Jesus. Amen. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone.
because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then there's death gives way to victory. I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oh, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. As the deer panted for the water, so my soul longeth after Thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship Thee. You alone are my strength, my shield. To You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship
You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. And I love you more than any other, even more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Isa hong mapagpalang umaga sa inyong lahat at purihin ho ang ating Panginoon dahil ho sa special privilege na binigay niya sa atin ngayong araw na ito para siya po ay ating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon pong umaga ay foggy dito ngayon sa Tagaytay at medyo dim at gloomy ang atin pong kapaligiran at hindi na po natin halos makita ang daan. At itong ang foggy na ito ay na-experience ko nung ako ay papunta ng Baguio at inabot po kami ng madaling araw at talaga hong zero visibility ang daan papunta hong Baguio. At hindi po ako makatakbo ng maayos. At pagka tinuloy ko po yung aking pagdadrive, ay malamang po na ako ay mapahamak. At kaya napakahirap po talaga na ang ating dadaanan ay madilim at maulap. Ganito rin po ang sitwasyon kapag may problema tayo sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon. Medyo gloomy at ang ating buhay ay kalimitan ay naliligaw tayo ng landas kasi madilim at wala talaga tayong guide na pwedeng makita para po drive tayo sa isang maayos na road going to our destination. Kaya napakahalaga po na mayroon tayong tunay na relasyon sa Diyos at tayo po ay nananatili sa Kanya para masaya at maging mabunga at ang ating buhay at mayroon po tayong talagang direksyon sa atin pong mga buhay. Mga kapatid, ano ang relasyon nito? Ito pong yung dim na road na ito sa ating pag-aaralan po ngayong umagang ito. Let us read John 15:1-8. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit,
He takes away, and every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Verse 4, abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Let us pray. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. It's a special privilege that even though we are online, through YouTube, Facebook, but still we can worship you and listen to your message this morning. O Holy Spirit, bantayan mo po ang aming isipan at puso para hindi ito magulo ng kaaway. Focus kami sa iyong sasabihin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, doon po sa ating binasang teksto o mga verses, ay mapapansin natin, yung pong salitang abide or remain ay inulit po ng 7 times. At sa akin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, kapag ka po ang isang word ay inuulit-ulit, ang ibig pong sabihin nito ay mayroong gustong, may emphasis o may important ang word na ito. Kaya po ito ay napakahalaga sa atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito. The word abide. Nananatili. Ang ibig sabihin po nito ay tayo po ay naka-attach at to the vine, which is Jesus Christ. Nakakabit po tayo. Nakaduktong. So, hindi po talagang pwedeng ihiwalay ang ating pong mga buhay doon po sa makapangyarihan nating Diyos na nagbibigay ng buhay sa atin. Si Jesucristo po ang ating buhay. Kaya hindi po tayo pwedeng nakahiwalay doon po sa Kanya. Kailangan po habang buhay tayong nakakabit, habang buhay tayong naniniwala, sumasampalataya sa ating pong makapangyarihang Panginoon. Our life is useless and our life will not bear fruit if we are not attached and we do not remain in the vine. Imposible na isang tao ay magbunga ng hiwalay sa puno. Parang ngayon, pandemic, kapag ikaw ay nagkaroon ng COVID at medyo critical, bumaba ang oxygen mo, so kinakabitan ka ng oxygen. Pag tinanggal mo ang oxygen, ay bababa ang oxygen level mo at marahil ay ikamamatay mo ito. Ang isang tao na hiwalay kay Kristo ay ganoon din. Na kapag tayo ay hindi nakaduktong kay Kristo, sigurado ay patay ang ating spiritual life. So kung patay ang ating spiritual life, paano po tayo mamumunga? Parang napaka-weird or imposible, mga kapatid, na kung tayo hiwalay kay Kristo, paano po tayo share ng gospel? Paano po tayo makakapag-evangelize kung tayo po ay hindi nakakabit kay Kristo? Siguro, ang iniisip ng mga disciples during that time ay, napakakulit naman ang ating Diyos. Could you imagine
7 times na nirepeat yung word na abide or remain. Pero sa ating Panginoong Jesucristo, maybe, kaya paulit-ulit niya itong sinasabi para po ma-instill sa ating mga kaisipan na napaka-importante po noong we should remain, na tayo po ay nananatili sa Kanya. Kaya po 7 times niya ito pong inulit sa Kanya pong mga followers. Mga kapatid, maliwanag po na ang sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo dito ay ang kanyang mga disipulo o ang kanyang mga followers o ang kanyang mga tagasunod. Sa ating pong kapanahunan ngayon, sino ho ba ang mga disciples? Sino ho ba ang mga followers? Sino ho ba ang mga tagasunod ni Kristo? Tayo po. Tayo po na mga Kristiyano, ang mga disipulo, ang mga followers ni Kristo ngayon pong panahon na ito. Ano ba yung mga fruits na binabanggit dito? Kasi laging binabanggit sa verse nating binasa, remain in me, abide in me, para tayo po ay mag-bear ng mga fruits. Mga kapatid, napakahalaga po sa ating buhay na makita yung fruits of the Holy Spirit para po mapatunayan na yung fruit, na yung Spirit ng Panginoon ay nasa puso natin. Kasi paano tayo magkakaroon ng makikita sa buhay natin yung fruit of the Holy Spirit kung ang Spirit ng Panginoon ay wala sa buhay natin. Our involvement in the different church-related ministries, yung mga different services, like sa praise and worship, like sa Sunday school, sa mga different fellowship groups, sa mga growth groups, marami pang mga iba. All services that can glorify God, yan ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit. But the most important thing that we have to do now is evangelism. Why evangelism, mga kapatid? Sapagkat malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At dapat na marami tayong mga kaluluwa. Dapat maraming mga unbelievers na makakilala, madala natin sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo by sharing the gospel through evangelism. Kaya mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay mag-focus sa pag-share ng gospel para marami po talaga ang maligtas sa kapanahunan na ito. Ang katanungan ngayon, what are we going to do to remain in the vine and bear much fruit? Number 1, napaka-importante po ng love. Sa akin, siguro, walang halaga ang buhay ko kung wala po yung pag-ibig. Ganon din po sa ating ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ating relationship sa ating Panginoong Hesukristo. God is love. He first loved us, and therefore, we should love Him. Sa great commandment, love your God with all your heart, mind, and soul. How can we remain in the vine if we do not love God? Paano tayo mananatili kay Kristo kung walang pag-ibig na namamagitan sa atin? Mga kapatid, in any relationship, sa marriage, sa friendship, at nasa anumang mga iba't ibang relationship, love is very important. Ito po yung binding force sa isang long-lasting relationship. Sa akin, life without love is death. Wala pong meaning sa akin ang buhay kung wala po ang pag-ibig. Mga kapatid, bukod sa love, kailangan din natin ang intimate and harmonious relationship with Jesus. Ulitin ko po, kinakailangan natin na maging malapit, maging intimate, maging harmonious yung pong ating relationship sa ating Panginoon. Sabi po sa verse 4, abide in me and I in you. So, manatili kayo sa akin
at mananatili ako sa inyo. So this is a relationship. Kinakailangan na tayo po ay palagi o nandoon ang puso natin, ang isipin natin, ang kaluluwa natin. Lahat ng ating ginagawa, ito po ay para sa ating Panginoong Jesucristo. At ito po ay isa pong factor para po mapanatili natin yung pong ating harmonious relationship, yung intimate relationship natin with God. Dito ay maliwanag na ang requirement o ang sinasabi ng Panginoon ay makita muna sa atin na tayo ay nananatili sa Diyos bago siya manatili sa atin. Kinakailangan makita muna sa buhay natin na tayo ay talagang na kay Kristo. Lahat ng ating ginagawa at iniisip, dapat na kay Kristo. Nananatili tayo sa Kanya. At sasabi ng Panginoon, kapag ka nangyari ang lahat ng ito, ako ay mananatili din sa iyo. Kaya kailangan, mga kapatid, bago tayo magkaroon ng bunga, ng maraming bunga, ang isa sa mga requirement ay manatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga po ng magandang ugnayan kay Jesus para tayo po ay mag-bear ng fruits. Sabi rin sa verse 5, apart from me, you are nothing. Kung wala po tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay kay Kristo. Kung tayo ay gumagawa, pero hiwalay naman tayo kay Kristo, our work is useless. Wala pong halaga. Futile po ito. Nothing in the eyes of the Lord. We can do nothing preaching to God. We are working like hypocrite. Di po ba mga kapatid? Paano po naman ito pahalaga ng ating Panginoon? Kung ako, ikaw, kayo ay hiwalay sa ating Panginoong Hesukristo. Marahil, magkaroon man tayo ng bunga, ito ay mabubulok. Kung ito ay ginagawa natin nang hiwalay tayo kay Kristo. Ako po ay merong pineapple farm. Doon po ay nakita ko po na kapag ang isang pineapple ay hiniwalay mo o pintas mo sa puno nang ito po ay hindi pa hinog, malamang po ang pineapple na ito ay maasim. Dahil ito po ay kinuha namin, iniwalay kaagad sa puno nang ito po ay hindi pa nasa tamang panahon. Kaya ganun din ang ating relasyon sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, apart from me, you are nothing. Mga kapatid, papasok po dito yung karakter. Kapag ka po tayo gusto po natin na humayo, kinakailangan po muna makita sa atin yung magandang testimony. Ito po paulit-ulit nating sinasabi, being first before doing. Our testimony as Christian is very important in sharing the gospel and other services in the church. So it is very important for us Christians to exhibit Christ-like character. Because God is holy and therefore we must be holy. Mga kapatid, yung pong goal ng Panginoon for the believers is to be conformed into the image of our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, the goal of God para sa atin pong mga believers to be conformed doon po sa image ng ating Lord Jesus Christ. Our character precedes our competence in service. No matter how good we are in our service, if we do not possess the character that God wants us to have, then everything is just for nothing, in vain.
Mga kapatid, hindi po mahalaga. Maganda po tayong magsalita. Tayo po ay maraming naitutulong. Pero kung ang karakter po natin ay hindi magandang testimony sa atin pong mga kapatid, sa ibang tao, sabi doon, in vain po ito. No matter how good we are in our service, sabi doon, if we do not possess the character that God wants us to have, then everything is just for nothing. Walang halaga sa paningin ng Diyos, and it will not give glory to God and to the advancement of His kingdom on earth. Character is of utmost importance in our service, not just competence, ability, capability. The servant of God represents His Master, our God. So kung tayo po ay representative ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan po makita sa ating mga buhay ang isang Christ-like character. Kasi po, wag nating sirain ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo dahil lamang po sa ating masamang testimony sa buhay na makikita po ng mga ibang tao na ikaw ba? Yan ba ang isang sinasabing Kristiyano na hindi ko man lang makita sa kanyang buhay yung sinasabing Christ-like character, Christ-like attitude. Ito po ay isang effective na tools para po tayo ay makakonect effectively doon po sa mga unsaved, sa mga unbelievers, sa mga hindi po mananampalataya. If Christ's Spirit, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, if Christ's Spirit is within us, the fruit of the Holy Spirit will manifest in our lives to those who remain in Christ. Sabi po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, patience, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Mga kapatid, ito bang fruit of the Holy Spirit ay nakikita sa buhay natin? Pag ito ang nakita sa buhay natin, sigurado ako, tayo ay naka-attach, tayo ay nananatili, that we remain in the vine, and therefore, we will bear much fruits. Makikita sa buhay natin na we are authentic disciples of Christ. Sa verse 8, nabanggit po ang word na disciple. But by this way, Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. And so prove to be my disciples. Sino ba ang isang disciple of Christ? According to Nelson's New Illustrated Bible Dictionary, a disciple refer to a follower of Jesus. Siya po ay tagasunod ni Kristo Jesus. As Christians, we are all followers of Jesus. Lahat po tayo na mga tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating sariling tagapagligtas, nanampalataya, ay tayo po ay mga followers ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang sukatan pala, the barometer ng isang follower ay yung maraming bunga. Yung maraming bunga. Kung sa evangelism, marami na tayong kaluluwa.
nadadala sa ating Panginoon. Na yung mga involvement natin sa mga different ministries natin sa church ay very active tayo. The question is, ilan na ba ang nabahagi na natin ng gospel? Simula nang tayo maging Kristiyano. Maliwanag po na kung tayo Kristiyano, tayo po ay mga followers and disciples of Christ. At ang barometer to prove na tayo po ay genuine disciples of Jesus Christ ay yung pong fruit, yung pong bunga. So, ilan na ba ang kaluluwa ang nadala natin kay Kristo? Bahagi ba tayo ng mga iba't ibang ministeryo sa ating iglesia? Mga kapatid, pag-isipan po natin ang mga bagay na ito. Sapagkat maliwanag po ang salita ng Diyos. Ikaw, tayo ay mga followers ni Kristo. At bilang follower ni Kristo, kinakailangan po tayo ay namumunga. There are two types of disciples. Number one, those that are bearing fruits and those that are not bearing fruit. Saan ba tayo dito, mga kapatid? Doon ba tayo sa namumunga o doon sa hindi namumunga? Kung hindi tayo namumunga, mga kapatid, ano kaya sa palagay natin ang dahilan? Tayo ba ay nahihiya lamang? Tayo ba ay hindi sanay? Tayo ba ay walang time sa mga bagay na ito? Maraming mga kadahilanan. Pero ang problema na aking nakikita, mga kapatid, ay ang kasalanan. Kaya po tayo hindi makahayo, makapaglingkod, mabunga o mamunga ng marami because of sin. Ito ang humahadlang sa atin para hindi po tayo makadala ng kaluluwa para sa ating Panginoong Jesucristo. Natatandaan niyo ba ang istorya ng alibughang anak? Nagkasala, lumayo, umalis, muling bumalik, at siya ay tinanggap ng kanyang ama. Ano pong maliwanag dito? Kung tayo po ay nagkasala, kung ito po ang hadlang para hindi tayo mamunga, what are we going to do? Repent and come back to your Father with a clean heart. Kinakailangan po na magsisi tayo sa ating mga kasalanan para po mawala yung hadlang para po sa ating magandang relationship sa ating Panginoon, para po bumalik yung pananatili natin sa ating Panginoon para tayo po ay mamunga ng marami. According to Edmund Chan, in his book, Life and Legacy, pinaliwanag niya po rito kung ano po yung sinasabing authentic disciple of Christ. Sabi niya po rito, authentic disciple of Christ is one who is fully committed follower of Jesus. Committed follower of Jesus, who adheres completely to the teachings and is committed to making His word a steady compass and His supreme code of conduct. He is totally committed to Jesus inside out. Lord over all areas of his life. Kailangan po na andun yung sinasabing total surrender. Napakaganda po ng paliwanag po dito na yung ating commitment ay dapat po na andoon. Sumusunod po tayo sa kanyang mga teachings at yung kanyang mga salita. Yun daw ang ating pinaka-compass, yung pong ating pinaka-guide sa ating paglakad, sa ating buhay, pananampalataya, and we are totally committed inside out. Hindi lang hope sa panlabas, kundi sa loob. Yung ating buong buhay
Di ba? Sabi ay talagang sinusurrender natin sa ating Panginoong Heso Kristo. Siya po ang Lord over all areas of our lives. Mga kapatid, speaking of compass, noong ako po ay dating auditor ng Wyatt, ako po ay na-assign sa Holosulu. At papuntang from Zamboanga to Holosulu ay sumakay po ako ng plane, PAL, going to Sulu. And nag-audit po ako doon, maghapon. And then pagbalik ko po sa airport, unfortunately, sira po yung PAL na sinakyan po namin. Kasi isa lang pong eroplano ang bumibiyahe po doon. Umaga, hapon. Umaga, punta ng Holo, hapon, balik ng Zamboanga. So mahirap naman hong matulog sa Holosulu kasi napakadelikado po talaga ng lugar na yon during that time. So ako po ay gumawa ng paraan, naghanap po ako ng pwedeng masakyan, pabalik sa Zamboanga, at nakakita po ako ng isang four-seater plane na naghatid ng patay doon sa Holosulu. Kinausap ko ang piloto at ang sabi ko sa kanya, pwede ba akong makisakay sa iyo, pabalik sa Zamboanga? At yung ibabayad ko sa PAL ay sa iyo ko na lang ibibigay. At salamat sa Diyos sapagkat pumayag siya. At nung kami nakasakay na sa aeroplano, ay tinuruan niya ako. Pinaupo niya ako doon sa tawag nito, sa pinahawakan niya sa akin, yung manibela ng aeroplano. At sabi niya sa akin, titingin ka lamang sa kompas. Kapag ang kompas ay tumagilid papuntang right, sabi sa akin, ikabig mo lamang ang manibela ng eroplano to the left hanggang ang kompas ay dumiretso uli sa sentro. At kung ito naman ay nakakatig sa left, sabi niya, kabigin mo ang manibela to the right at para ito ay sumentro uli doon sa gitna. So, ano po ang ibig sabihin nito? Sa isang pilot, ang compass po ay napaka-importante to guide him to the right direction to reach his destination. Kapag ka po nasira ang compass, hindi po siya makakarating sa kanyang patutunguhan. Sa isang follower of Jesus, ang ating pong compass is the Word of God na siyang nagli-lead sa atin to the right direction and right path of righteousness. Huwag nating baguhin ang kompas ng Panginoon. Kung ano po ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay, yun po tayo susunod. Doon po tayo titingin. Doon po tayo lalakad. Kasi sinabi nga po ng isang follower of Christ ay total surrender sa ating Panginoong Hesukristo. At bilang isa pong authentic disciple of Christ, may promise po ang Panginoon. Sabi po dito, sa verse 7, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be given, or it will be done for you. So mahalaga po ang promise. Ask whatever you wish, and it will be done for you. But, there is a condition. Sabi po doon, if you abide in me. Manatili ka muna sa akin. Pangalawa, my words abide in you. Ang aking mga salita ay manatili sa buhay mo. At, sabi doon, kapag ka nagawa natin to, meron tayong complete faith and confidence to Jesus. Nandoon yung ating obedient tayo sa kanyang word. Nandoon yung ating full confidence kay Jesus. We are willing to obey God's will sa ating pong mga buhay. Then, ang promise, ask whatever you wish, and it will be done for you. On the contrary, mga kapatid, if we are true followers of Christ,
we bear much fruit, and the Father is glorified. Pag sinabi kong on the contrary, ito po yung mga hindi namumunga na sinasabi ko kanina na kasalanan ang nagiging hadlang sa kanyang pamumunga. At hindi po natutuwa ang Panginoon. Hindi po nag-glorify ang Panginoon sa kanya pong ginagawa. But, kung tayo po ay namumunga ng marami, sabi doon, the Father is glorified. Ang Panginoon po ay ating nabibigyan ng kapurihan. By this, sabi sa verse 8, my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Sana ang ating pong ultimate motive of being His disciple or follower, or yung ginagawa nating mga services sa ating ministry, yung pong ating ginagawang evangelism, wala po tayong ibang motibo kundi mag-glorify ang ating Panginoong Hesukristo. And yan po ang isang authentic disciple of Jesus Christ. And makikita po sa buhay natin na tayo po ay talagang mamumunga ng marami at ang ating Panginoon ay mag-glorify. So mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, it is very important to apply in our lives ang mga bagay na ito para po tayo ay manatili at mamunga ng marami. Love Jesus wholeheartedly, establish intimate relationship with Jesus, have a Christ-like character, be authentic disciples of Christ. According to Duncan Campbell, the kingdom of God is not going to be advanced by our churches becoming filled with men, but by men in our churches becoming filled with God. So, hindi po importante ang marami o kukonti. Ang mahalaga, ang mga puso natin ay filled ng Holy Spirit, filled with God, namumuhay sa ating buhay, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya yun po ang ating talagang nagtutulak sa atin para po tayo ay kumilos, para po tayo ay mamunga ng marami to glorify God. Tayo po ay manalangin. Dear Lord, salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maging true and genuine followers mo, na fully committed sa iyo, obedient to your word, nananatili sa iyo, tumutulong sa evangelism at sa iba pang gawain sa iglesia. Sana ang aming maging ultimate objective of serving you is to give you glory, to glorify you, Panginoon. Lord, help us to love you with all our hearts, mind, and soul. Teach us na mahubog ang aming karakter to a Christ-like character. At sa iyong pagbabalik, makita mo kami na tunay na naglilingkod sa iyo at kami bilang iyong follower ay maraming bunga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.